Alam nyo ba guys na meron ng mga electric bike ngayon na inire-rehistro na sa LTO at required na rin talaga silang i-rehistro. Sila yung mga nasa L3 category o yung mga two-wheel electric bike na tumatakbo ng 50 kilometers per hour pataas. So ito mga bossing, yung isa sa mga electric bike na required na ni LTO na i-rehistro. Kung mapapansin ninyo, baka akala nyo electric motorcycle yan. Ito yung aking electric motor, so wala kayong nakikitang tambucho. Disc brake meron pero wala kayong makikitang sprocket. Siyempre wala rin diyang makina dahil andito yung battery natin at yung kanyang charging port. Okay, so ngayong araw na to mga bossing, i-rehistro natin tong aking electric motorcycle. Sa mga nagtatanong nga pala kung talagang rehistrado to, o eto tinakpan ko lang yung ibang details ko. So ayan yung kanyang maker, tapos yung kanyang model o yung series niya, Manta scooter siya nakapasok, yung kanyang year model, and ayan nakalagay electric. Okay, so eto mga bossing, i-rehistro natin to ngayong araw na to. At dahil mahal ang gasolina, bubuhayin natin ulit itong aking electric motorcycle. Kung mapapansin nyo yung itsura niya, para siyang BMW S1000R, diba? So kung di ako nagkakamali mga bossing, maraming bumili niyan, pero ilan lang yata kami nakapagparehistro niyan. Parang dalawa lang ata kami. Actually hindi naman yung kami ang nagrehistro niyan, yung mismong company. Okay, kaso sarado na yung Star 8 ngayon eh. So tara mga bossing, samahan nyo ako ngayong araw na to. Pasensya na nga pala guys kung napapansin yung medyo mabagal ako magpatakbo ha. So medyo ginagamay ko ulit ito. Actually hindi siya ganun kadaling gamitin kasi hindi balance yung bigat nitong electric bike na to. Kasi masyadong mabigat yung ilalim niya mga bossing. Magaan yung ibabaw, mabigat yung ilalim kasi nandun lahat ng bigat. Nandun yung electric motor, nandun din yung mga batteries niya. Tapos yung battery pa nito mga bossing, 6 na 12 volts. So isang battery nasa ano rin eh, almost 12 kilos din. So parang 72 kilos din yung isang set na battery. Parang isang tao na rin. Imagine niyo yung isang taong bigat na nasa ilalim. Kaya medyo ginagamay ko to eh. Mas hirap akong gamayin nga to actually kaysa dun sa ano ko, sa CBR na 250R. Ayan. Tsaka pansin ko nga pala mga boss, medyo malambot yung gulong natin, kaya ano, pahangin muna tayo. Silip na rin tayo kung magkano yung gasolina. Papahangin lang ako sandali. Okay guys, so daan muna tayo ng gasoline station. Medyo matalbog yung gulong ko, mukhang malambot yung isa. Para masilip na rin natin kung ilan yung presyo ng gasolina ngayon. Grabe, 95 pesos 95 pesos yung XCS, 93 naman yung extra advance. Tayo sa main LTO, main East Avenue pupunta. Ito na yung pinakamalapit na LTO sa amin eh. Yung isang LTO dun sa may Fairview, ay sa may Novaliches pala, mas malayo eh, saka mas matraffic. So dito mas mabilis. Oh guys, baka magtaka kayo ha, baka sabihin bawal ang e-bike sa mga major roads kagaya nito, East Ave. Tandaan nyo mga bossing, since L3 category itong aking electric bike, pinapayagan na kami sa mga major roads. Okay, kaya nga required kaming i-rehistro eh, kasi nga pasok na kami sa mga major roads. So pareho na kami ng karapatan ng mga nasa motorcycle, kagaya ng mga single na motorcycle na yan. Pwede kami on any major roads dito. Pero syempre alam ko bawal pa rin to sa kahit itong BMW S1000R, hindi pa rin siya pasok sa big bike category na pwedeng gamitin sa expressway. Okay, sa ano lang kami mga boss, mga national roads lang, pero yung expressway bawal din naman talaga to.
manual, sir. Dala mo na sa Ha? emission insurance, dala mo na? Insurance? Oo, emission insurance. Walang emission to. Electric. Ay, dito insurance. Insurance bibili na lang dyan. Wala. Magkano yan? 750. Huwag na. Kilala ko sa vlogger ko eh. Hi, sir. Oo. Kilala ko. Chief Doctor. Oo, yun. Ano lang, photocopy lang, sir. Ay, po nga. Ito ba yung, yung electric? Tama ng photocopy. Salamat. Paglabas ko sa gate, kanan lang, sir. Hi, sir. Wala po sa inyo, no? Wala, sir. All stock. Ilaw, sir. Hi, sir. Nakauna eh. Okay. Break. Ayan. Parang sa start niya, parang ganun din. Wala, sir. Nakauna yan. Pag ito na lang, sir, safety na kasi to eh. Tapos kapag nilagay sa drive, pag pinihito, under na yan. Yan, may headlight lang naman yung ano natin. Headlight, sir, ito. Headlight, sige, headlight Ayan, mo. sir. Headlight. Ano yung stock niya, sir? Stock yan, sir. Wala tayong binabago dyan. Ang pinalitan ko lang yan, ito. Dahil naputol. Pero signal light niya talaga yun. Sige lang, sir. Ipatay mo muna. Wala pang plaka, sir eh. Malalaman ko. Dealer yata yan. Wala rin dealer niyan, sir. Sarado na. Matagal na. 2019. Saan ang file number, sir? Saan ang file number? NCR. Ganto rin yung NCR. Galing ka sa NCR. Saan po Oo, yung meron na siya? yan. Sa ano, sabi. Sa Jera na ito. Meron na to. Pero ano sabi ng dealer ba? Wala na, sir. Bankrupt yung dealer niya. Nasa Araneta na yan. Pero di ba't na lang muna yung motor? Palitan na lang. Sige lang, sir. Tapos na tayo magparehistro nitong ating electric motorcycle. So pakita ko lang muna sa inyo yung konting details nitong aking rehistro. Since 2023 yung huli kong rehistro, 240 kasi yung ating MVUC sa mga motorcycle. So 2023, 24, 25, 26. So hindi totoong 3 taon yung babayaran mo. Ang babayaran mo lang yung year na hindi ka nagparehistro, which is 2024, pati yung 2026 na nagparehistro ka. So dalawang MVUC, 240, 240, kaya 480. Tapos meron kang penalty na half ng MVUC, which is 120. Okay? Tapos syempre may ibang mga fees na binabayaran, comp fee, SC tax, storage fee, penalty. Ayan. Okay, so registered na yung ating electric motorcycle. Tabi na natin to. So ang ginastos ko lang pala mga boss, total of 852 pesos dun sa rehistro plus 700 pesos. 750 pala, sorry. 750 pala yung aking insurance, no? So nasa 1.6 din yung aking ginastos. Natapos tayo ng 3.10 kanina, 3.10. Okay, so isang oras mahigit lang tayo nagparehistro. Mabilis lang. Wala na tayong emission kasi na dinaanan dahil nga wala namang emission sa electric motorcycle natin. And ngayon, pauwi na tayo. Biyahe na tayo, biyahe na. Yan, so ito na yung mga magagamit natin ngayon mga boss habang mahal ang gasolina. Charge lang. Yan.